Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Diyos ko po, breaking news, Normis Ware kumanta na or umalma na. Yan President BBM nagulantang sa balita. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Kung ipakita sa inyo, itong itong article from an article from SMNI, basahin natin. Sabi dito, ito si Chairman Ulamit, si Asis Ulamit, tapos ito si Chairman MNLF Chairman Normis Ware. At syempre kilala niyo ito si President Bangag. Ang sabi dito, tinawag daw si Marcos admin na traidor matapos makonvict sa kasong graft si MNLF Chairman Normis Ware. So inendorso ng MNLF Chairman si Marcos noong 2022. At ito ay napaka-crucial talaga, the support, kasi alam naman natin na nung panahon ng kanyang ama sa martial law ay matindi ang sinapit ng mga kapatiran nating Muslim. Yung isang sa reference natin dyan ay yung Jabida Massacre. Marami daw ang mga kamusliman na talagang binasakar nung time na yan. So kumbaga niloko. Okay? Ganun pa man, sinabi ni Chairman Normis Ware na ang kasalanan ng tatay ay hindi pwedeng manahin nung anak. Kaya todo suporta. Todo suporta, sinuportahan niya yung unity team ni BBM at ni Sara Duterte at the time. Ngunit, sa termino ng presidente ng kanyang sinuportahan na inilabas ng Sandigan Bayan, 3rd Division and conviction nito sa kasong graft. Ayan po, under the administration of this Marcos regime na ito. Marcos na ito. Okay? Ang reklamo ay may kinalaman sa termino noon ni Ms. Ware bilang dating ARMM governor taong 2000 at 2001. Tagal na nun, 2 years pa lang siyang dito. Dismayadong ibang matataas na opisyal ng MNLF sa nangyari. Ayon kay MNLF Davao State Chairman Monk Ulamit, gawa-gawa lang ang kaso na yan laban kay Ms. Ware. Alright. Kinwestiyon naman ni Ulamit kung bakit ganito ang balik ng Marcos Jr. administration kay Ms. Ware sa kabila ng suporta nito sa kanya noong nagdaang eleksyon. Eto lang, napaisip lang ako mga kababayan kung bakit ba talaga ganito ang nangyayari? Diba? Gusto ba talaga nila ng kaguluhan dito sa ating bansa? Kasi dapat, diba, nung panahon nga ni Noy yata yun diba? Mayroon pa silang mga bangsamoro. Sa panahon ni Paradi, wala namang kaguluhan ang Pilipino at Muslim. Diba? Hindi mo kasi matansya mga kababayan, diba? Kasi, paano kung naisip ko lang kasi nung mga panahon talagang napapanood natin sa mga pelikula, di ba? Na grabe po yung awayan ng Pilipino at Muslim. Ang ko lang mga kababayan, ang kinababahala ko lang, baka po bumalik ang panahong yon. Di ba? Dapat di ko nga mga ka-review natin. Kayo, sa palagay niyo po ba for peace, peace, kung kapayapaan ang administrasyon nito? Kasi tingnan nyo, puro kaguluhan po ang nangyayari sa ating bansa. Puro kaguluhan po. Sa Davao City, magulo. May mga naglalabasan ng mga adiktus, mga Panginoong adiktus. Kung ganyan po, kung napipigure out nyo po, napipicture out nyo na parang kaguluhan talaga ang dinadala ng administrasyong ito. Eto, opinion lang ito mga kababayan Baka gusto nila talagang magkagulo ang Pilipinas para makadeclare sila ng martial law.
at ma-extend ang kanilang babalik nga talaga sa history. History repeat itself. Kung ganun ang gusto nila, 'di ba? Kasi dapat ang Muslim, no, at ang diyan yung mga makapangyarihan ay mga nag-uusap yan for peace, no, ng Mindanao. Ay hindi lang Mindanao, ng buong bansa po. Pero dito wala tayong nakikitang peace. Mga kababayan, hindi naman ito kaduda-duda at hindi naman ito bago sa atin dahil marami po sa atin ang sumuporta, ano? Like for example si yung iba nga sumuporta like yung kanyang ES executive at marami pa doon na kanyang tinanggal o kaya ay pinagsawalang bahala nung siya ay nanalo. At kung sa usaping utang na loob lang naman din ang pag-uusapan, na isa na dyan si PRRD. Bakit? Dahil sa mga nagdaang mga administration, talagang pilit inilaban ng Marcos. Tama po si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, di ba? Kung naaalala niyo po si Attorney Vic Rodriguez, yung tagasagot, no, ng mga batiko sa kanya. Kumaharap sa tao at ipinagtatanggol sila mismo, di ba? Mapapanood niyo po 'yan sa mga interview kay Attorney Vic Rodriguez ng nakarang kampanya. Lahat ng mga batikos, yung state tax nga nila, si Attorney Vic Rodriguez din ang sumagot, di ba? Marami pang iba na ginamit lang din. Tama, mga kababayan, mangga nga talaga, manggagamit, no? Matapos nilang gamitin si Attorney Vic Rodriguez, no? Kaibigan pa naman nila. Wala talaga sa politika, mga kababayan, kahit kaibigan mo, pag kailangan mong ihuhulog mo, no? Saklap. Family na ipalibing yung kanilang tatay sa libingan ng mga bayani. At lahat ng mga nagdaang mga administrasyon ay hindi nila yan pinayagan. Only this Duterte got balls, no? Napayagan kahit alam niya na maraming tututol ng mga dilawan, nasasabihin hindi naman siya bayani, pero it's only under the administration of Duterte. Ngayon, regardless of all, kung talagang ikaw yung taong may utang na loob or at least marunong kang tumanaw, hindi mo basta hahayaan na mangyari ang mga pangyayaring ito sa bansa mo. Lalong-lalo nang alam mo ipinaglalaban ni Tatay Digong dito ay laban ng bayan, 'di ba? So hindi nakataka-taka yung walang utang na loob na yan. Tuloy natin, no? Alam nyo, mga kababayan, kakarmahin din ng mga to. Sa totoo lang, nanggigigil na tayo eh. Diba? Kakarmahin din kayo. Antay-antay lang. Chillax lang muna kayo dyan at magpasasa kayo sa kaban ng bayan, ha. Kakarmahin din kayo, yung mga hinayot. So, kinundina naman ni Olamit ang ginawa ng administrasyong Marcos sa MNLF leader at galit ang mga tao nila sa ground sa nangyari. Tawag nila kay Marcos ay traidor. Hindi talaga ito sincere sa kapayapaan, ayon pa kay Olamit. Ayan. Magpapatawag naman sila ng meeting para pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Okay? Ngayon, totoo po yan, mga kababayan. Kayo po ba naniniwala na traidor po ang si PBBM or yung nila, administrasyon ngayon? Una si PRRD, Normis Wari, sino pa? Si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Trixie Angeles, di ba? Nasa administrasyon yan ni PBBM, pero pinagtatanggal. Marami pa pong mga matitinong kapulisan ang pinagtanggal, di ba? Nung una pa lang, tama po talaga si Nung una pa lang yung yung tawag nila doon. Di ba pinapa-force resign yung mga kapulisan noon, diba? Basta may nabalit yung kay Bantag na yun eh. Kasi inaayos nila yung sistema nila, yung mga matitinong pulis, di ba, pinagtatatanggal, pinalitan ng mga alarms na. Kasi nga traidor. Kung sino patuloy yung mga nagsisilbi ng tama sa taong bayan, yun pa ang pinagtatatanggal.
I think last year meron akong ipinakita sa inyo na interview natin dito kay Commander Haji at galit na galit siya. Ito po ay nung panahon na sinugod at pinagbibintangan naman itong si Commander Pando si Commander Pando na ano to mayor ng mayor nun nakalimutan kung anong lugar yon pero pinagbintangan naman itong si Commander Pando at syempre itong mga kanyang mga commander isa dito ay galit na galit kay Marcos kung babalikan natin. Ito po ay naiipong galit ng mga kapatiran nating Muslim at hindi po natin basta maliliitin itong mga galit nila. Part of this galit ng ating mga kamusliman. Pang ilang sulat namin na kung hindi mo ginagawa niya ng aksyon, hindi mo inaano ang justice na hininga namin na ang ibig sabihin diyan, ayaw mo sa MNLF, ayaw mo implement agreement, at ayaw mo rin i-open ang resumption mo pisto. So gusto mo kami maghiwalay na sa inyo, ayaw namin na makiisa sa iyong policy as one people in one nation. Di ba yun ang policy mo, Mr. President? Bakit ito? Baka ikaw nag-utos kay Galvez. Kung hindi mo utos kay Galvez, si Galvez ang gumagawa ng ganitong klaseng pagdadaya naman muli sa Bangsamoro. Yun na ginawa ni Galvez, nag-issue siya ng Memo of Understanding Circular 26 o 62 para ipasurrender ang armas ng itatago lang, ilalagay lang sa kampo. Dahil ang sa agreement natin na naset aside namin ang armed struggle, ang naiwan na lang sa amin, ang political and economic struggle. Political ito, hindi rin nyo in-implement. Economic, hindi nyo rin tinutulungan ng MNLF. Sige lang kayo, pangako. Nako. Pangako kayo ng livelihood. Wala naman dumarating. Walang pera. Aywan ko saan pumupunta ang budget para diyan. Dahil alam nyo, the bomb cannot solve the problem of Mindanao. Bomb cannot make peace in Mindanao. Without the MNLF, Mr. President, I will tell you, there shall be no lasting peace in Mindanao. Dinig mo yan, Mr. President. Ito months ago pa ito, last year pa ito sinasabi last year pa ito. Kaya hindi na ako magtataka. Hindi sa pinopromote natin yung violence pero ito po accumulated na galit ng mga tao. At lalong na pag ang ginalit mo ang mga kapatid nating Muslim. Mr. President, sana this will come to your attention. Huwag po tayong pa-PR, pa-pogi na ganito na tinutulungan natin mga kamusliman natin. Pero sa likod naman ng ito, may mga nagagalit na talaga. And this is in line, mamaya papakita ko sa inyo yung advisory ng Australian government. Kasi talagang pinarticular Mindanao, sabi And even in the Philippine Archipelago. So please, Mr. President, pakinggan nyo naman kami. Pakinggan nyo naman kami. Huwag mo pabayaan itong naman si Secretary Galvez kung ano-anong karabulastugan, magawa naman ng agreement. Anong agreement? Nandiyan ang final peace agreement. It's legal, international by nature, by character, the former treaty. Yun ay isang treaty. Bakit yun ang hindi implement? Para tulong sa mga tao wala nang magkain. Sige Maubo tuloy sa galit, Mr. President Marcos. lang kayo promise. Sige lang kayo commitment. Kung Sige ka lang yung biyahe, sige lang kayo pa-PR, sige lang kayong pa-picture ng pa-picture. puno ng salop, ay huwag ko lang sa inyo. Gusto niyo ba, babalik naman ang MNLF? Babalik naman, pulutin ang nabaril na sa kampo nila na doon na naka-stack, kinalawang na. So yan mga kabayan, delikado yan. Sa palagay niyo po ba? Oo. Kasi marami po pa palang problema ang ating bansa, mga kababayan. At hindi lang natin napapansin kasi mga normal lang naman tayong tao. Kung hindi pa ibabalita, hindi rin natin malalaman. Kaya kayo mga kababayan, ano po sa palagay ninyo kung hindi, di ba? Kung hindi magkakaroon ng kapayapaan between Muslims and sa ating mga Kristiyano. Kailangan bigyan rin ito ng tuon kasi malaking gulo po ito mga kababayan. Ayaw nyo nang i-separate yung Mindanao. Pero kayo rin naman ang gumagawa ng mga way, di ba? Para talaga ma-separate, yung Mindanao. I mean, it's not Duterte, mga kabayan.
Hindi po si dating Pangulong Duterte ang kisalita, pero, di ba? Yan, Muslim talaga. O, ano sa palagay niyo mga ka-review natin? Ha? Dapat bang pagtuunan ni PBBM ng pansin ito at itong mga trenahidor niya? Sabi, trenahidor O, kailangan siguro hindi puro puro tapang sa salita. Di ba? Kailangan yung mga pangako, di ba? Kasi hindi naman yan susuportahan ng nakaraang eleksyon kung wala silang agreement or something na dalawang panig ang makikinabang, which is na peace, kapayapaan sa buong Pilipinas. Paano magkakaroon ng kapayapaan kung meron mga ganitong galit sa gobyerno? Ba? Paano hindi magagalit sa gobyerno kung ganito ang nararanasan ng taong bayan? Kaya naisip ko mga kabayan, pag ikaw pala ay isang opisyal, dapat pala gumagawa ka ng mabuti. Yung talagang bayan ang nakikinabang. Kasi kahit anong, diba? Kahit anong gawin mong o kahit anong gawing paninira sa'yo, kung talagang nakikinabang ang taong bayan, diba? Hindi at hindi maniniwala ang taong bayan sa mga paninira sa'yo. Kasi nga, nakikinabang ang taong bayan. Sa palagay nyo ba, mga kababayan, nakikinabang ba ang sambayan ng Pilipino sa administrasyong ito? Baka kasi yung ilan lang yung sama-sama at sabay-sabay magiging milyonaryo. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon sa video ito? Comment lang po sa baba para sa lang po ng ating mga kabayan ang inyo pong reaksyon patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.